Pagpapala muli sa ating lahat, mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, at sa inyong lahat po na sumusubaybay sa ating pagtatalakay tungkol sa hiwaga ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa ating subtopic ngayon ay nagpahayag si Jesus, siya si Jehovah. Nasa part 6 na po tayo ng ating serye, The Mystery of God in Jesus Christ. Jesus claims He is Jehovah. Ang kapahayagan po ng banal na kasulatan ay pawang katotohanan lamang po. At sino mang tao na bumabaluktot nito at hindi umaayon o umuunawa o sumasampalataya sa nasusulat ay talagang magkaroon po siya ng kamalian at gayon din ang mga kanyang sinasabi ay pawang mga kasinungalingan kung sakali pong siya ay mangaral ng salita ng Diyos. Dahil nga po sa mga kamaliang ito, ay hindi nakapagtataka kung napupusong o kaya nalalait o kaya natutungayaw ang pangalan ng Diyos na si Jehovah araw-araw na katulad nga ng sinabi ng Biblia sa aklat ni Isaias, Kapitulo 52, versikulo 5 at 6. Ngayon nga, anong ginagawa ko rito, sabi ng Panginoon? Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang ano-ano. Silang nangagpuno sa kanila ay nagsisiungal, sabi ng Panginoon. At ang aking pangalan ay natutungayaw na lagi buong araw. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. Isaias 52, versikulo 5 hanggang 6. Kung ating basahin ang salin sa English, Now therefore, what I have here, says the Lord, that my people are taken away for nothing. Those who rule over them, make them wail, says the Lord. And my name is blasphemed continually every day. Therefore, my people shall know my name. Therefore, they shall know in that day that I am He who speaks. Behold, it is I. Mga minamahal, ito pong propesiya ni Isaias 52, talata 5 at 6, ay natupad ito ng ipinahayag ni Hesukristo sa New Testament times sa harapan ng mga Israelita sa kanyang pangaral sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 58, na sinasabi, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ang mga katagang ako nga ay deklarasyon din ito ng Diyos na si Jehovah sa kapanahonan naman ng Old Testament. Nang siya ay nagpakilala kay Moises sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15.
na kung ating basahin ito, at sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, or ako si ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So, ang pangalan ng Panginoong Diyos ay isiniwalat niya kay Moises na siya si Jehovah. At nang tinanong siya ni Moises, anong pangalan ang isabi ko sa mga sambahayan ni Israel? Sino ang nagsugo sa iyo? Kaya sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya, sabihin mo sa kanila, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sabihin mo sa kanila, sinugo ako sa inyo ni Jehovah. Ang Diyos ng inyong mga magulang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So, ang pangalan ng Diyos na kausap ni Moises ay si Jehovah. Kaya sabi niya kay Moises, sabihin mo sa kanila, ako si Jehovah, ako si ako nga. Mga minamahal, napakahalaga na kailangang maunawaan po natin ang layunin ng Diyos. Na upang makilala natin ng lubusan ang Diyos, ay napakahalaga na ating malaman ang kanyang misteryo. That the mystery of God is in Jesus Christ. At sa New Testament times, nagpahayag ang Diyos sa katawang tao na kung papaano ang Diyos Old Testament ay bumaba sa Sinai, siya ay ang buhay na Diyos, ang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan, Diyos ng Israel. So sa ating kapanahonan, kailangan po maunawaan natin ang banal na kasulatan, ang Old Testament at ang New Testament. Ang kapahayagan ng Diyos kay Moises tungkol sa kanyang pangalan
ako si Jehovah, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At doon naman sa New Testament, ay sinugo naman ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak ng pangalan ay Jesus. Bumaba ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa New Testament times. Kung sa Old Testament times ay bumaba siya sa bundok ng Sinai, pagdating sa New Testament, panahon ng New Testament, ay bumaba muli ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ng pangalan ay Jehovah sa katawang tao ng pangalan ay Jesus. Ito ay taon 30 AD na siya ring edad ni Jesucristo. So ang binabaan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay ang katawan ng kanyang bugtong na anak na ang pangalan ay Jesus. Si Jesucristo ay sa katawang tao at ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay sumakatawang tao. Ibig sabihin, tumahan siya sa katawan ng tao na ang pangalan ay Jesus. Kaya po, si Jesus ay nagiging or ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Sa kanyang pagiging Panginoon at Kristo, ibig sabihin si Jesus ay ginawang Jehovah at Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, appointed Son, or Mesias, or tagapagligtas. Dito ngayon nahayag ang Diyos sa katawang tao, sa katawan ni Jesus Christ. So si Jesus Christ, sa katawang tao, hindi po siya Diyos. Siya po ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Kristo ay kalulatian ng Diyos. At ang Kristo ay ang kordero ng Diyos. Kaya nga, ang Kristo sa katawang tao ay mamatay. Ngunit ang Diyos na Espiritu Santo, na siya ang Diyos Ama, walang hanggang Ama, ibig sabihin walang kamatayan. Kaya nga po, kung hindi natin maintindihan ang kalagayan ng Diyos at si Jesucristo ay talagang sadyang nakakalito. Bakit? Kung ang isang mangaral ay kulang po sa karunungan at hindi pinahayagan, hindi po niya maunawaan at lubusang makikilala ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama at ang bugtong na anak na ang pangalan ay Jesus.
Ang New Testament po ay fulfillment of the prophecy written in the Old Testament. So, ang lahat po ng propesya sa Old Testament, yan po ay nagaganap sa New Testament. Kaya nga po, nung nangaral ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya sa mga Israelita, sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 19. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. At kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluwalhati ng lahat. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakihan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa katawang tao ng anak na Diyos ng pangalan ay Jesus, yan po ay kaganapan ng propesya. Isaiah 61, versikulo 1 at 2. At ang layunin nito ay upang suguin si Jesucristo upang ipangaral ang magandang balita ng pagliligtas. Ang nagsugo ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na bumaba galing sa langit at tumahan sa katawan ng anak na si Jesucristo taon 30 AD sa kapanahonan ng pagbautismo sa kanya ni Juan Bautista. So sabi ng Biblia, isinugo ang anak. Ang nagsugo ang Ama na siya ang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ang nagsugo na tumahan sa katawan ni Jesucristo at ang isinugo ay si Kristong tao. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Panginoon means Lord, na siya si Jehovah. Kaya si Jehovah na siyang Espiritu Santo ay nasa loob na ng katawan ni Jesucristo sa kapanahonan ng New Testament. So ang sabi ng Biblia, nang nangaral ang Panginoon Jesucristo sa
sambahayan ni Israel ay lumalaganap ang kanyang katanyagan dahil pinagaling niya ang mga may sakit. Ibinalik niya ang pagkakita sa mga bulag. Ibinalik ang pandinig sa mga bingi. Binigyan ng kapangyarihan na magsalita ang mga pipi. At pinalakad niya ang mga pilay. So ito ay nagiging kabalaghan sa mga Israelita. Kaya tinanong nila si Jesucristo. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 19, sa kanya nga'y kanilang sinasabi, saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako ay inyong makilala, ay makilala rin ninyo ang aking ama. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, isinugo ako ng aking ama, na ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Juan 8:29, ibig sabihin, nasa loob ng kanyang katawan. Dahil ang katawang tao ni Jesucristo ay nagiging templo ng Diyos sa lupa. Kaya, ang pangaral ng Panginoon Jesucristo ay dahil sa ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nasa loob mismo ng katawan ni Jesucristo, ang nagsasalita mismo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, sapagkat ako ay hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbibigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sasabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay kailangang maunawaan nila ang kanyang mga sinasabi. Na ang kanyang mga sinasalita ay hindi saganang kanyang sarili, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang bibig. So ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nasa loob ng kanyang katawan ang siyang nagsasalita at lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Kaya sadyang nagtataka ang mga Israelita. Dahil gumagawa ng mga himala ang Panginoong Jesucristo. Sinabihan pa nila ang Panginoong Jesucristo na siya ay may kapangyarihan ng demonyo. Ngunit sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako sa aking sarili ay hindi makagawa ng mga himala, kundi ang Ama na suma sa akin ang siyang gumagawa at siya rin ang nagsasalita. Kaya sa Juan Kapitulo 12, versikulo 49, sapagkat ako ay hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbibigay sa akin ng utos
kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nga dito natin maunawaan, mga minamahal, ang layunin ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. At dito makilala rin natin ang tunay na Diyos. Na nagpahayag dito sa New Testament times ay mismo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumatahan sa katawan ni Hesukristo. Kaya nga kung ating basahin ang Juan Kapitulo 8, versikulo 52 hanggang 59, ito ang nasusulat. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, "Ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta at sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Dakila kapabaga sa aming amang Abraham na namatay, at nangamatay ang mga propeta, sino ang pinalagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung niluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ay siyang lumulhati sa akin, na tungkol sa Kanya ay sinasabi ninyo na siya ay inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya, at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling, datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa." At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham?" Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham ay ako nga." Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya, datapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. At sa pagbabato nila, at habang binabato nila si Jesus, at sabi nga ni Jesucristo sa kanila, "Ba't ninyo ako binabato?" Sabi naman ng mga Hudyo, "Binabato ka namin hindi dahil sa gumagawa ka ng himala, kundi dahil sa iyong pamumusong." Dahil ang sinabi ng Panginoong Hesus, bago pinanganak si Abraham ay ako nga. Kaya nga sabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon, ngunit sinasabi mo na nauna ka pa kay Abraham?" So, ang mga Hudyo ay nagalit sa kanya. Sinabihan siya, "Blasphemy. Ikaw ay namumusong." Nakipantay siya sa Diyos. Hindi naman kasi nila alam na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo
ay tumahan sa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Ano ang ibig iparating, mga kapatid, ng banal na kasulatan tungkol sa ating panahon ngayon? Nang ibig ipahiwatig sa atin ng banal na kasulatan, nang sinabi ng Panginoong Hesus, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Before Abraham was, I am. Ang mga pahayag na ito ay lumabas sa bibig ng tao na ang pangalan ay Hesus. Ang pangalan na Jesus sa Hebrew ay Jehovah the Savior. Jesus' name in Hebrew is Yeshua. Ang ibig sabihin, Jehovah is Savior, or Jehovah is salvation. Mismo, ang pangalan ni Jesus ay pangalan ni Jehovah. Karagdagan pa niyan, si Jehovah na siyang Panginoon, na tumatahan sa katawan ni Hesus Kristo, siya mismo ang nagsasalita at ang kanyang tinig ay lumalabas sa bibig ni Hesus Kristo. Kaya habang nangaral ang Panginoong Kristo sa harap ng mga Hudyo, ang tingin nila kay Kristo, tao. Hindi nila nakikilala ang tunay na layunin ng Diyos na ayon sa propesiya na ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel, God with us. At si Jehovah, na siyang pangalan ng Diyos, ay nanahan sa katawang tao ni Jesus. So ang nagsalita na bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga, ay mismo ang Panginoong Jehovah, na siya rin ang nagpahayag sa Old Testament times kay Moises, nang tinanong ni Moises, ano ang sasabihin ko sa bayan ng Israel kung sino ang nagsugo sa akin? Sabi ng Panginoong Diyos, ako si Jehovah. Sabihin mo sa kanila, isinugo ako ni ako nga. Ang salitang ako si ako nga, iyan ang kapahayagan na ipinahayag naman ni Hesus Kristo sa mga Hudyo. Nang siya'y nilalait, nasabi sa kanya, wala ka pang 50 taon? Sinasabi mo, nauna ka pa sa aming amang si Abraham, na sinasabi mo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kaya pinagbabato siya, mga minamahal. So itong mga pangyayaring ito ay katulad din naman sa ating kapanahunan. Marami ang hindi nakakilala ng lubusan sa Panginoong Hesukristo. So marami ang nalilito. Hindi nila lubusang nakikilala ang tunay na Diyos. Sa ganitong pagkataon, nang sinabi ni Jesus, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Nagsabi siya ng katotohanan.
Ang sabi niya rito, sinabi sa kanila ni Jesus, Juan 8:58, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ang nagsalita rito mismo, ang Diyos na si Jehovah at lumabas sa bibig ni Hesus Kristo. So mismo si Jesus ang nagsasalita sa harapan ng mga Hudyo. Si Jesus na katawang tao, katulad ng mga Hudyo, pinahayagan ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ipinakilala ni Jesus na siya ay si Jehovah. Ito ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero tandaan natin, ang tunay na Diyos ay ang Panginoong Jehovah. Ang anak ng Diyos, na ang pangalan ay Jesus, ang anak ay hindi Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Ama, na siyang Espiritu Santo, na siyang tumahan sa loob ng katawan ng anak. Kaya nga ang Diyos ay nahayag sa katawang tao. Ang katawang tao, hindi Diyos. Ang Diyos ay siyang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na nagsasalita sa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Ang nagsasalita, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham ay ako nga. Ang tinig na ito ay lumabas sa bibig ng taong si Jesus. Binato siya ng mga Hudyo. Yan ang mga pangyaring yan dahil hindi nila naunawaan ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Ganyan din ang nangyari ngayon sa ating kapanahunan. Hindi nila kilalang lubusan si Hesus Kristo. Hindi nila kilala ang Ama at ang Anak. Tandaan po natin, ang Anak ay hindi Ama. Ang Ama ay hindi Anak. Kaya nga, sa Juan 10:30, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Katulad din dito, ako nga. Sino ang nagsalita? Si ako. Sa Juan 10:30. Sa Juan 8:58, sino ang nagsalita? Si ako nga. Sino yon? Ang Diyos Ama, na si Jehovah, na siyang Espiritu Santo, na nagsasalita habang nasa loob ng katawan ni Hesus Kristo, at ang tinig ay lumabas sa bibig ni Hesus Kristong tao. That is the mystery of God in Jesus Christ. There is only one God. Pabalik-balik po tayo niyan. Ang taong Hesus Kristo ay hindi Diyos. Ang katawang tao ay templo ng Diyos dito sa lupa. At ang nanahan sa templo na siyang katawan ng Kristo ay si Jehovah. Na si Jehovah, iyan din ang pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus sa Hebrew ay Yeshua.
Na ang ibig sabihin, Jehovah is Savior. Jehovah is salvation. Kaya nga, ako at ang Ama ay isa, ako si ako nga, iisa sa pangalan na Jehovah, because Jesus, which is English of Yeshua, the Hebrew name of Jehovah the Savior. Katuparan din ng hula ng Isaiah 9:6. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Jesus said, I am. Ibig sabihin, siya si Jehovah. Good morning. Blessing to us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus Christ's name, Amen.